Hi everyone! Ito na yung ating garden after 2.5 months of gardening. And as you can see, malaki na yung ating mga tanim. And ayan, dito sa may side, kung saan mayroon pang space, naglagay na rin ako ng mga talong. Para kapag namatay yung mga una nating batch, yes, meron tayong kasunod. Ayun, sobrang bilis lang nila lumaki kasi nga umuulan na. And ayan, so ito yung isa pang plot for our mais. And doon sa dulo, mayroon pa doon bawang. Ayan yung parang black lang doon na space. And then may talong din. So lahat ng space na pwedeng taniman ay tinataniman ko kasi sayang naman siya. Ayan, may talong pa doon. And ito yung mga bawang natin na tinanim natin noong June 2nd. Ayan, sabi ko kasi diba ginagamit lang talaga namin dito is yung mga dahon niya. Okay, so malaki na sila, bilis lang lumaki. So ito pa yung mga bawang dito. Ayun, at saka kung makikita nyo may nilagay din akong lettuce dyan. So maganda rin yung bawang sa gitna ng mga pananim kasi nakakapag-repel din sila ng mga insekto. So, ito yung ating organic lettuce na pinatubo dito. And, meron ding mga marigold sa gitna. Itong mga, ayan, may gitna, may side ng mga boxes. So, nakakapag-repel din po yun ng mga insekto. Nakaka-attract sila ng mga pollinators at saka mga beneficial insect. Yung mustasa natin, kailangan na natin siyang i-harvest kasi ang dami ng mature. And then ito yung pangalawang plot. Oh, may addition pala tayo. So naglagay tayo ng mga, nagtanim tayo ng mga luya dito sa ating mga nut bag at saka dito sa sako. Ayan o. Ayan, yung isa sa mga hindi maiiwasan is kapag may mga paro-paro sa garden, tapos mangingitlog sila, tapos ayan nga, dadami yung mga caterpillars nakakain ng inyong mga pananim. So kailangan talaga minomonitor, tapos tinatanggal yung mga halaman na mayroong caterpillar kasi ang bilis lang po nilang lumaki. Tapos ang bilis nilang kainin yung mga pananim natin. Ayan, and meron din tayong mga ano dito, Vietnam roses na ginagawa nating live mulching. Kailang hindi pa sila masyadong malago. Tapos yung mga talong natin. And ayun o, diba? Parang kailan lang, wala naman talagang tanim dito. Pero 2.5 months lang meron nang naging result. Basta nag-start lang. Ayun yung mga talong natin, lumalaki na. Yung mga mustasa. Hindi na nga po namin halos maubos yung mustasa. Ang dami kasi cut and grow lang yung ginagawa ko. At din doon din sa gitna may mga bunga na rin yung mga talong sa dulo. So unti-unti may mga nakikita na akong mga bunga ng mga talong. And as per our petchay, cut and grow din. So marami-rami pa naman. And then mga sili. So yan, kapag may mga bakante ng mga paso na tinanggalan ko ng tanim, din nagtatanim na ako ng sili. Tapos ito, hinarvest ko ng mga petchay dito and naglagay ako ng mga Vietnam roses kasi gusto ko yung pag namumulaklak sila, nakakaganda sila sa garden. Yan. So, yan. Ang bilis lang talaga lumaki. Parang kailan lang, sabi ko, parang sobrang bare nitong area na to. And our malunggay, look, it's so big na malalaki na sila. So parang kailan lang, wala talagang kahit anong makuha dito. Gabi lang, pero nilipat ko na kasi yung gabi sa dulo. So ayan. Kagandahan sa organic, hindi sila din sabay-sabay kasing lumalaki dahil nga kung ano lang yung available na nutrients sa lupa, yun lang yung nakukuha nila, diba? So dun sa ibang part, hindi masyadong na-mulch before, hindi masyadong nalagyan ng mga organic fertilizers. So medyo sila nahuhuli. Pero okay lang, lumalaki sila pero mas maliit kaysa dun sa iba. And for sure, late silang bumulaklak at magbubunga.
Pero okay lang yan para hindi sabay-sabay talaga yung ani natin. And itong garden na to is for, and tinaniman na natin din siya ng red lettuce. And meron ding mga ano dito, cosmos at saka mga marigold. Tapos ito mga cosmos din yan. Para pag namulaklak sila, marami yung bulaklak and then makaka-attract pa sila na mas maraming bee. And turmeric to. Dati na kasi yan dyan, tapos tumubo ng umulan. So, pwede ko siyang ilipat. Pero okay pa naman siya dyan. Ito yung mga pechay natin at saka mga... Yan yung ating okra na araw-araw na mumunga. So, everyday, meron tayong nakaharvest dito sa ating spineless okra. And yung ating cut and grow na kangkong. Ayan, meron na naman siyang mga bagong talbos. Kasi lagi natin siyang kina-cut and grow. Diba? Hindi na tayo nauubusan ng pwedeng panggulay everyday. And in between two ay planted cosmos. Tapos dito, mayroon ding mga Vietnam roses na bago. So, ayan. Bilis lang kasi talagang dumami ng mga halaman. Lalo na kapag umuulan-ulan na. And then, yung lastly, ito rin yung plant na to na namumulaklak na rin and namubunga yung ating mga ibang talong. So, ayan lang yung ating garden update and nakakatuwa lang kasi in a span of 2.5 months ay may nakikita ka na talaga na pagbabago from a bare area. So, from area na walang kahit anong green and now, unti-unti natataniman natin siya ng mga gulay na pwede natin kainin everyday. Meron din pala akong mga kamote dito. Nalagay ko muna sila dito kasi hindi ko pa nalinisan yung area sa likod. So, for the meantime, para hindi masayang yung pinagkatan ko nung talbos, dito ko muna tinanim. And, wait, meron pa tayong tanim na, may addition pa pala tayo. Ayan yung ating mga grafted na kalamansi. So, may mga bago na siyang, branches. Yan yung mga parang yellow-green. Yan, dito luya din to. Pero ililipat din natin yan pag lumaki yung mga kalamansi. Yan. Mga basag-basag na paso, you can still use it. May mga luya din dito. And yung mga bagong usbong na, ito may mga kalamansi tayo dito na bagong usbong mga branches. Yan, medyo mahirap lang talaga maglinis kasi everyday umuulan. Tapos yung mga damo unlimited. Ayan, sobrang bilis nilang lumaki. And as per our yung ating sitaw, dumadami na yung niya, yung mga shoots, ba tawag dito, yung mga talbos niya, tsaka mga branches niya. Tapos ayan, saan-saan na napupunta. So I think I needed a better trellis for this kasi nga parang improvise lang. Parang DIY na. Hindi ko alam kung mag-work. Pero so far, ayun. Dito naman sila sa Ayan. And then, ang ating ampalaya na tinatalbos natin. And dumadami naman yung kanyang mga bagong branches too. So, ayan. I'm just so happy to share with you yung aking garden after 2.5 months. Actually, meron pa dun sa may bandang side yung mga mais. Pero, hindi ko pa pwede ko naman siyang puntahan right now. Okay. Andun yung mais natin at saka yung ating arrowroot, pero yun nga, masyadong madamo. So, siguro next time na tayo pumunta doon. Pero lumalaki naman sila. Ayan. Ayan, that is our garden tour and of course our garden update. And thank you for watching, guys. Happy gardening. Bye!